May nagtanong sa akin, "Good afternoon, Sir Rai. Pasensya na po sa abala. Marami pong lending institution sa FB. Pag nag-inquire po on how to avail their loan po, through Telegram po ang application. May nakita po akong isa. Plan ko po kasing mag-apply for a personal loan. SEC registered naman po. Pero ang pag-process is through Telegram account ng kanilang admin staff. Worry ko po kasi baka ginamit lang nila ang name ng financing company. Po ang name. Pero ang nasa FB po nag-advertise is sana po maliwanagan ako sa concern ko po before po ako mag-apply. And isa pa po pala, meron po silang protocol na kailangan click to agree before mag-go sa application. Sinend ko po sir sa FB Messenger nyo yung screenshot ng protocol. Thank you po. Okay, hinanap ko po sa FB page ko, hindi ko po masyado napansin sa dami ho ng mga messages, no? Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, no? Tama ho yung hinala ninyo, no? Actually, talamak po talaga ito, no? Napakarami po na nagpapanggap, no? Na sila yung lending company na ito, no? Ang sisti po nitong mga to is ganito, no? Mag-advertise po sila sa FB, no? Regardless po yan, kung sa Messenger po yan, no? O kung saan ba nila i-advertise na social media, no? Pagka ho yan, tinanong nyo ng how, no? Or how to avail, ayan po, may message na kayo yan, no? Magpapakilala yan na sila ay representante ng ganitong kumpanya, no? Pag chinek nyo sa SEC, talagang legit, no? Talagang legit to kasi ginagamit lang ho nila yung pangalan ng lending company na yun. Okay? So, kahingan nyo kayo ngayon kasi pag nakita nyo sa SEC tsaka sa CIC, talagang legitimate yung yung company. Pero ang nakakapagtaka doon, bakit through social media ho sila nagtatransact ng loan? No? At kalimitan po nilang ginagamit is Facebook Messenger at saka Telegram. Okay? Kaya ho kayo mag-iingat ho kayo, no? Kasi ito lang ho yan eh. Napakasimple po ng logic. Ito hong mga kumpanya na to ng lending, financing at bangko. Ang capitalization po niyan ay milyon-milyon, no? So bakit ho sila makikipag-transact using Messenger, Telegram o man social media account? Di po ba? So ibig sabihin po, kung sila ho may capitalization na ganitong kalaki, kayang-kaya ho nilang gumawa ng website. No? Hindi ho ganun kalaki ang ang pagpapagawa ng website, hindi naman ho ganun kamahal. No? Sa mga ganitong klaseng kumpanya. So bakit hindi ho sila gumawa ng ng website? Di po ba? Doon ho sila makipag-transact kung talagang online lending sila. O gumawa sila ng apps. Di po ba? So itong mga ito po ito yung mga individual, no, na nagpapanggap po na representante ng lending, financing or bangko, no, na kanilang kinuhaw sa SEC o yung pangalan. Ganyan ho ang mga niyan. Ang masaklap po niyan, no, bukod sa hihingan na ho kayo ng detalye nyo, no, yung talagang magpapanggap yan, may application form, no, tapos manghihingi ho ng ng mga dokumento, no. Talagang kala nyo legitimate na na nag-a-apply kayo ng loan, no. Tapos sasabihin niyan na-approve ho kayo sa ganitong halaga. Okay? Sasabihin pa niya, para ho makuha niyo ho itong loan ninyo, kailangan niyo ho magdeposito or magpadala ng pera sa amin ng ganitong halaga. Ayan na ho. Todas na ho kayo dyan. Pagka yan, pinadala niyo ng pera. Hindi niyo na ulit makukontak yung mga yan. No, sasabihin ho niyan, no, nagkamali ho ng input ng account number ninyo. Ganyan ho kagagago yung mga yan. Mario Joseph, napakasasalbahe. No? Hindi ho lumaban ng parehas. Oh. Kaya ho ngayon nangyayari, no? Marami hong complaint na nare-receive sa SEC, no, na yung particular na lending company na yon, which is legit naman, isasabihin ng i-scam. Kagagawan ho yan ng mga mga individual na
gumagamit ng pangalan ng lending financing or bangko na ano, ginagaya ho nila or nire-representa nila kuno. O di ho ba? Grabe ho kalokohan yung mga yan eh. No? Kaya ho kayo, mag-iingat ho kayo. Tama ho yung hinala ninyo. No? Buti na lang ho talaga kinutubang kayo. No? Kaya ho, ano, no, sa lahat ho ng nanonood, no? Pagka ho sila ang nanghihingi na ng pera, no? Para daw ho ma-release yung pera nyo, wag na wag ho kayong ano, kakagat. No? Mai-scam ho kayo niyan. No? Kayo nga ho itong nangangailangan ng pera. O bakit ho kayo magpapadala sa kanila? O hindi po ba? Yun lang ho ang logic dun eh. Kahit po sabihin niya na approvean kayo ng 1,000,000, wag ho kayong ano, matitinag, wag ho kayong magpapaloko. No? Sigurado sasabihin niya na approve ho kayo sa ganitong halaga. Let's say 100,000, 200,000, no? Kalahating milyon, 1,000,000, no? Talagang ano, enticing ho yung amount. No? Talagang ano kayo, i-bait kayo. Papainan kayo ng malaki. No? Pagka naman kayo na ano, na excite, ay na-approvean ako ng 100,000, 200,000, 1,000,000. Kahit wala ho kayong pera, manghihiram kayo para maipadala sa kanila. O mangyayari ho niyan, pagka napadala nyo na, hindi nyo na ho sila makukontak ulit. Mai-scam ho kayo. Ngayon, ay i-complain nyo, syempre, yung kumpanya na nire-representa nila kuno. O, wala naman nung kinalaman yun. Yung pobreng kumpanya na nadamay, sila ngayon na may complain ninyo. O, di po ba? Kaya ho, lagi nyo hong tatandaan, no? Kung mag-a-apply ho kayo ng loan, no? It's either pumunta ho kayo sa opisina nila or sa website ho kayo magpunta. Ano po? Tapos, bukod ho sa check-in nyo sa SEC yan at saka sa CIC, no? Kumbaga maging vigilant ho kayo. Hindi ho pagka may nakita kayong nag-advertise sa FB o saan man social media, no? O may mag-pop dyan sa may ano nyo, sa may browser ninyo, kakagatin nyo agad o i-click nyo agad. Wag hong ganun. No, naiintindihan ko po, no, na nangangailangan po tayo, no, ng ano, ng pera, kaya nga po tayo manghihiram. Pero be vigilant po, no. Gawin ho natin yung ating parte na mag-research, no, doon sa hihiraman po natin. Isa lang naman ho maaabiso ko sa inyo, no. Maging vigilant po tayo o gawin ho natin yung ano, due diligence na mag-research po, no? Naintindihan ko talagang ano, nangangailangan ho tayo talaga ng pera. So, syempre, lalapit ho tayo sa mga lending, financing at bangko. No po, para ho kahit papaano maibsan yung ating pangangailangan. Okay? Ngayon po ang ano natin, syempre gawin natin, mag-research din po tayo. Hindi po pwede na may mag-pop up dyan sa browser ninyo, may dumaan sa feeds ninyo, ayan, papatulan nyo na kagad. Hindi ho ganun. No? Kagaya ho niyan nga, nagpapanggap na representante ng legitimate na lending company. Di po ba? Pero through social media ang transaction. Di po ba? Kumbaga fishy. Di po ba? Pagka ho magpapautang, ano ho yan kailangan yan, may proseso yan ang application po niyan, dapat yan formal. It's either na pupunta kayo sa kanilang opisina, yun yung traditional. O di kaya, through ano yan, through website. Ganun po yan. Hindi yan po pwede na through social media. Maluloko nga ho tayo niyan pagka ganun. No? Lagi niyo maging vigilant ho kayo, maging kayo mapagmasid. No? Lagi niyo i-research. No? Tingnan niyo nga ho 'yun, Kagaya nun, nagpanggap siyang representante ng kumpanya na 'yon. Pero through Telegram, sabi niyo nga ho. Mangyayari ho niyan, akala niyo talaga kayo, nag-a-apply kayo sa legitimate na loan. May application pa 'yan, pipill outan nyo kunwari or nyo, takatanungin kayo tapos siya na mismo kunwari magte-take down tapos hihingan kayo talaga ng dokumento.
Tapos sa huli, manghihingi ng pera sa inyo. Saan kayo nakakita kayo nangungutang? Kayo hihinga ng pera. Oh. Di ba ho, lokohan? Di ba? Kaya ho kayo kung talagang gusto nyo manghirap, no? Una ho nyong gawin, no? Pumunta ho kayo sa SEC website, saka sa CIC website. Pagka ho yung company name nasa SEC at nasa CIC, legitimate ho yun. Pangalawa ho, no? Hanapin nyo po yung kanilang contact number. Okay? Hanapin nyo po yung opisina, yung contact number ng opisina nila. No? Po pwede ho yan sa website o i-Google search nyo po. Tanungin nyo ho sila kung nagtatransact ba sila through social media. Pagka sinabi ho nilang hindi, ay magtaka na kayo. Huwag na ho kayo doon makipag-transact. Sa kanila na ho. O di po ba? Ganun ho, maging vigilant ho tayo. Gumawa ho tayo ng natin, due diligence natin. No? Hindi ho po pwede na may dumaan sa feeds mo, may nag-pop up sa sa browser mo, ayan na, papatulan mo na. Huwag ho ganun. Naintindihan ko lahat ho tayo na kailangan ho ng pera, pero hindi naman to the point na magpapaloko tayo na tayo pa magbibigay ng pera para lang diba? Alam naman ho natin na lolokohin tayo. Pero tutuloy pa rin ho natin. Buti na lang ho yung nagtanong, may gut feeling siya. No? Kaya siya ang nagtanong sa atin. No? Kung legitimate ba o hindi. O, sasabihin ko, hindi yung legitimate yan. Marami na hong naloko niyan. I-entice ho talaga kayo niya na malaki na approve sa inyo. O, tapos sasabihin, pengi akong ganitong para ma-release yung utang mo. Pagka binigay mo na, tatawagan mo, sasagot pa. Sasabihin, nagkamali yung bank account number. Para makorek, padala ka ulit ng pera. O ganun yung mga diskarte niya mga yan. Sus, Mariosep. Huwag ho kayong magpaloko sa mga yan, no? Kaya kung kailangan nyo talaga manghiram, doon ho kayo sa Mas mainam ho sa bangko Totoo yan, sa bangko kayo manghiram. Kaya lang ho talaga medyo mabigat. No? Kasi marami ho silang documentation na hinihingi. No? Tsaka kailangan maganda talaga credit mo, history mo. Hindi po pwedeng meron kang unpaid na utang o unpaid na credit card. Kasi natingin ho sa CIC yan. Sila ho may CIC na, may meron pang CMAP, may NFIS pa po yan mga yan. Ganun ho katindi ang niya mga yan. Bangko. Ang credit niyan. No? So, hindi basta-basta nagpapahiram yung mga yan. Kaya pagka kayo napahiram ho ng bangko, alagaan nyo na po. Kasi pag nasira kayo sa mga bangko, wala. Mahihirapan na ho kayong makaulit. No? Ganyan ho. Ang pagpapautang ho naman kasi talaga, may may verification or validation or may credit investigation. No? Hindi yan basta-basta na magbibigay ka lang na ID, bibigyan na kita ng ng pera, parang ginagawa ng OLA ngayon. Di ba ang OLA ganun? Basta may ID ka, bibigyan ka na ng pera. Asan ang evaluation doon? Paano malalaman kung may kakayanan ka magbayad? Kaya kung marami sa ating mga kababayang Pilipino ang nababaon ho sa utang sa OLA. Kasi hindi wala hong evaluation yung mga yan. Tayo naman kasi nga sa kagustuhan natin mga pangutang, ayan, sige. Nangyayari ho sa atin. So, may parte rin ho tayo, pero hindi ko kayo sinisisi, no? Sa akin, sinasabi ko nga sa inyo, para ho maiwasan po ninyo. No? Kasi kasalanan ho naman talaga ng mga OLA yan. Bakit? Walang evaluation Walang proper evaluation. Sinisira ho nila yung industriya ng lending financing Kasi pag ikaw mangungutang ka, kailangan yung isinabit mong information at mga dokumento, i-evaluate yan. Hindi lang yan isasubmit for the sake na makapagbigay ka. O tingnan nyo ginagawa ng mga OLA, pinananakot na, may ID ka rito pinadala. Papaskil namin sa social media. Di ba mga bugok? Requirements o dokumento na ipinasa nyo, gagamitin laban sa inyo. Di ba kagaguhan yun?
O asan ho evaluation? Wala. O, samantalang kung doon kayo sa legitimate na lending, financing, at lalo na sa bangko, may evaluation yan. Totoo, mahaba ang proseso, pero hindi, sigurado naman ho kayo na na hindi kayo maloloko, hindi kayo magbibigay ng pera, kayo bibigyan ng pera. Yung processing fee po, ikinakaltas po yan doon sa proceeds. Hindi ho yan hihingin sa inyo para i-deposit doon sa nila, sa account nila. Yun ho, scam yun. Kasi biruin nyo yung kagaya ng ginagawang itong mga ginagawa ng mga taga-Telegram, na-approve kayo 100,000. Kailangan nyo daw magpadala ng, let's say, 20,000. O, nasa kanila naman yung 100, ba't di nila ikaltas yung 20? Tsaka magpadala ng 80 sa inyo. Bakit kailangan pa magpadala? Tsaka pa sila magpapadala ulit. Di ba? Napaka mga bugok. O, makaloko lang. O. Mas mainam yung isa na lang, ikakaltas nila, papadala sa'yo. Kaysa padala ka, padala sila. O, di ba? Logic nun? Kaya wag ho kayo magpapaloko sa mga yan. No? Kumbaga, ayusin nyo yung credit standing ninyo para makapanghiram mo kayo sa bangko, sa lending, sa financing na legitimate. No? Kung talagang gusto nyo yung madalian ng utang, wag ho kayo dyan sa mga nakikita nyo sa Telegram na yan o sa mga social media. Okay? O yung nakikipag-transact sa social media. At wag din kayo sa mga online lending apps. Yung may mga website po. Yan. Meron naman mga mga lending financing na at bangko na gumagamit na ng website Pabilis din naman sila. Ang tawag din sa kanila is online lending platforms, no? Isa sila dun sa mga online lending platforms. No, yung website tsaka apps, no? Website based tsaka app based. Yung app based kasi, yan nagnanakaw ng detalye. Yung iba naman, yung sa social media naman, ayan, pera na nakawin sa inyo niyan. Kaya doon kayo sa website. Ganun din naman yun. Mag-a-apply din kayo online. Pero, through website, through web, through browser. Hindi makukuha yung inyong detalye, hindi mananakaw. Kung ano lang ibigay yung information, yun lang ang makukuha nila. Kung ano hingin nilang dokumento, yun lang ang Tsaka ini-explain yung yung obligasyon ninyo. Hindi yung nag-a-apply ka pa lang, bibigyan ka na ng pera. Paano mo maintindihan yung utang mo? Di po ba? Nalalayo na tayo. No? Basta paalala ko sa inyo, basta kayo ang maglalabas ng pera, wag nyo na yan, tuloy yan. Sigurado yan, sakit ng ulo. Kayo nangangailangan ng pera. Kaya kailangan kayo ang bigyan ng pera o pahiramin ng pera, hindi yung kayo magbibigay sa kanila. Sakit ng ulo yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na suportahan ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.